Tahimik din po si Boss Jewel ah. Dehis din po masyadong nagsasalita si Boss Jewel, mga kababayan ah. Oo. Ang huli kong nakita, yung siya nandoon sa entablado ng GAIL. Di ba? Yun yung huli kong nakita. No? Nagsasalita doon sa JIL. Mga kababayan, at ang sabi nga nung tatay, nung kanyang airpot, mga bata, no, baka hindi kinyo kilala ang mga lawyer namin. Hahabulin kayo ng mga lawyer namin. Ngayon, ito, meron sinasabi po si Ombudsman Remulla patungkol po doon sa lawyer ni Boss Jewel Villanueva, mga bossing. Mr. Hernandez, Alcantara, or Mendoza, gusto ng ayaw na makipagtulungan. Meron naman ganun. Walang gano'n. Walang ayaw na makipagtulungan. No, sabi? Ano lang yan, inisting nga yan Umalis kera, lawyer ni Jovel Villanueva. Kumbaga, parang ang ibig mo bang sabihin yan, sir, Ombudsman Boying Remulla ay pinapaikot na kayo, no? Kung saan makakakuha sila ng maganda. O kumbaga, sige, wala na, hindi na kami makikipagtulungan dyan, bahala kayo. No? Pero ang totoo, kumukuha lang ng magandang tiyempo at kumukuha lang nung magandang katatayuan nila. Oo nga, kay Quezon at Bongo, tahimik na. Etong kay Jewel Villanueva, ayan, tuloy-tuloy pa din, mga kababayan. Siyempre, trying to get a good deal for Jovel siguro. Ito, si Secretary Jovel Villanueva. Ito si Umalis kera. Pero, sabi ko nga, lahat state witness? Ano yun? Di ba na tayo ikukulong? So, ibig sabihin, humihingi si Boss Jewel Villanueva ng pagkakataon na sumailalim siya bilang maging state witness ng ating bayan. Lahat na lang po. Totoo nga naman. Ano yun? Lahat state witness. No? Lahat sila yung mga bossing. Ang kailangan lang maging state witness yung pinaka-least. No? At yung kakaunti ang naging partisipasyon, pero madaming nalalaman. Yung kakaunti lang yung pinakinabangan, pero madaming nalalaman. Yun ang posible. At nakikipagtulungan ho talaga. No? Pero yung kagaya ng mga bata, ni Rodante Marcoleta, ni ayaw makipagtulungan. Bakit? Pati ho yung pagbabalik o pagsusuoli ng pera, ayaw nila. Tanggi sila ng tanggi. Tapos gusto na maging parte ng state witness. Akalain mo yun? Sila Alcantara, etong sila Yusek Bernardo, mga nagsauli ng mga pera. Kasama ho yan para mapatunayan o para ipaalam mo talaga na ako ay sincere na sumali o maging makipagtulungan at isauli yung aking mga nakulimbat. Kasama ho yan, mga kababayan. Pero kung yung pagsasauli pa lang nung iyong mga nakulimbat, di umano, ayaw mo na, sorry, hindi kayo kasama sa state witness. Di po ba? Pagkakaintindi ko dito sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, pati yung kampo ni Jovel Villanueva, gustong maging state witness. Mukhang sa pagkakaintindi ko din mga kababayan, si Ombudsman Remulla, mukhang basang-basa yung pagkilos at kilosan nila. Diba? Na tayong pananagutin? Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Totoo ho yan, mga bossing. Ngayon, dati hindi mga kilala, ngayon state witness na ang nais. Di ba? Kailangan ho talaga may mga mapanagot dito. Although, madami po sa mga kababayan natin yung naiinip. No? Intindihin na lang po natin mga kababayan, mga boss chief sir, bakit po mabigat na laban ho ito ng ating presidente ng gobyerno ng Pilipinas mga kababayan. Napakabigat po. Dahil kapag ang nangyari, bara-bara, mabilisan yung mga pagkakaso dito sa mga ito, ang pwede pong kalabasan yan, mga boss chief sir, maging basura lang po. Masayang po yung effort na mapapanagot po. No? Ngayon, ang kagandahan talagang inaalam nila, kinukuha yung mga ebidensya
sinisilyaduhan no, yung mga pwedeng lusutan ng mga butas at mabutasan itong mga ito upang sa ganon, hindi po masayang mga kababayan yung effort ng gobyerno. Wala po tayong magagawa eh. Ang presidente po natin, mga bossing, ay hindi lumalabag sa karapatang pantao. No? Sinusunod lahat ng legal, mga kababayan. Kaya nga nagtatanong ako eh, meron pang mga grupo na nagsusulong na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Ano yan? Nagpapatawa kayo? O mamaya ho natin pag-usapan yan, mga bossing. O, pumunta muna tayo doon sa isa sa mga nagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong iba kundi sino, mga bossing? Eh yung lagi pong nagngangangaw at lagi pong nag-iiyak doon sa kanya mga press conference. Oh, Nung in-offer yung posisyon, ayan na. Alam niyo mga kababayan, itong si Chavit Singson sandamakmak na po yata ang iniimbento. Sabi ni Jong C. Yalapan, Congressman Jet Nisay, mamaya natin pag-uusapan yan. Alam niyo ang pansin ko dito kay Manong Chavit Singson, mga kababayan, lahat inventor ba to? Dinaig ho yata ito sila Nikola Tesla, ata ito tawag dito, dinaig ho yata ito sila Galileo Galilei, sila Thomas Edison. Lahat magaling mag-imbento. Itong si Luis Chavit Singson, mga kababayan, para lang po mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga humaharang sa kanya, at kumakalaban sa kanya ay iimbentohan ng kung ano-ano. Ngayon pakinggan nyo may sinasabi ito si Luis Chavit Singson patungkol kay Atty. Claire Castro. Pakinggan nyo meron pang nalalaman, 2.4 billion ang kanilang pondo. Sabi, tapos mukhang ang pagkakaintindi ko ay mapupunta kay Atty. Claire Castro, hiwalay pa yung sweldo. Aba. Sige, pakinig mo na nga sa kanila, Chavit. nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion. Nung inoffer daw yung posisyon kay Atty. Claire Castro, may budget daw po sila na 2.4 billion daw mga kababayan. Ito na naman si Chavit eh. Taduin na naman tayo nito. Sasabi, kagaya lang din ito mga boss G. Pamuser nung pinapakalat ni Chavit Singson na meron akong ebidensya kay Bongbong Marcos. Meron akong ito. No? Pasalamat. Sabi pa, pasalamat niya siya, hindi ko nilabas or whatever, or kung ano naman eh. Di ba?